Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, may pag-aaralan tayong bagong paksa. Halina, sabay-sabay nating alamin. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang ating layunin. Una, naiisa-isa ang positibo at negatibong salita. Ikalawa, nasusuri ang epekto ng salitang ginamit sa pagpapahayag ng damdamin. Ikatatlo, natutukoy ang salitang positibo at negatibo sa isang pangungusap. Ikaapat, natutukoy ang positibo at negatibong pahayag. Ikalima, nabibigyang halaga ang paggamit ng mga positibo at negatibong pahayag. At ang ika-anim, nasusukat ng sariling pag-unawa sa pagtukoy ng positibo at negatibong pahayag. Bago tayo dumako sa ating paksa, sabay-sabay muna nating pakinggan ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Hello, Lucy. Kamusta ka na? Hello, Norman. Aking kaibigan. Okay lang ako. Maayos naman ang aking kalagayan. Ngunit ako ay lubusang nangangamba sapagkat nang dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa ibang bansa. Nawala ng trabaho ang aking ina na lubusang nakaapekto sa aming buong pamilya at sa aking pag-aaral at pagkatuto. Talaga? Alam kong malalagpasan mo rin yan, Lucy. Naku, may kwento ko lang sa'yo ha. Sa tuwing pumapasok ako dati noong may pandemya pa dito sa bansa natin. Tuwing kami ay nasa online class ay napakaingay ng aming kapitbahay. Tahol ng aso, daan ng mga sasakyan, nakakainis, diba? Uy, bes, naiinis nga ako. Hindi ko magawang makasama sa klase. Mahirap talaga ang aming kalagayan sapagkat simulan nang nawalan ng trabaho si mama nang dahil sa gulo o di pagkakaroon ng pagkakaintindihan sa bawat bansa ay hindi rin ako gaanong nakakapasok sa online class. Ako ay nag-aalala sa aking kapatid sapagkat hindi sapat ang aming kamalayan sa pag-aaral at pagkatuto. Huwag kang mag-alala, Lucy. Alam kong matatapos rin ang problema mo. Titigil din ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa at magkakaroon din ng trabaho ang mama mo. Pero alam mo ba, Norman, kahit mahirap nakakasabay naman ako sa pagsasagot sa klase. Sabi ni mama ay pagbutihan ko. Masaya nga si mama nang malaman niya na mataas ang nakuha kong grado. Nakakatuwa naman niyang marinig, Lucy. Sa katunayan nga, kahit ako'y hirap man pinansyal, ay masaya naman na marami tayong natututunan at lumalawak ang ating kaisipan sa mga bagay-bagay. Sa bagay, may punto ka. Depende talaga sa tao eh. Kung paano natin titignan ng mga bagay-bagay. Marami mang negatibo, dala ng gulo, o gera, may dala rin itong natatagong biyaya, gaya ng kontroladong trapiko at naiibsang porsyon. Pero hiling ko lang ay matapos na lahat ng ito sapagkat marami nang minawian ng buhay. Nababasa at naririnig ko sa balita. Ang doble presyo ng gasolina at mataas na presyo ng bigas tulot ng kawalan ng supply. O siya, bes, mahaba-haba na rin ang ating pag-uusap. Mauubos na ang aking load. Tatawag dalam ako sa iyo ulit pagpapasok na tayo sa school. Bye na! O sige na, Lucy. Ingat ka. Paalam. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating aralin, ano ang napansin niyong paksa sa kanilang pag-uusap? Mahusay. Ito ay epekto ng gera sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ay marami ang naapektuhan dulot ng gera, kawalan ng trabaho, pagkasawi ng ilan. Ngayon naman ay meron akong halimbawa ng positibo hango sa pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Una, maayos naman ang aking kalagayan. Ang salitang positibo ay ang salitang maayos. Pangalawa, nakakatuwa naman na marinig iyan, Lucy. Sa katunayan nga, kahit tayo ay mahirap pinansyal ay masaya naman na marami tayong natututunan at lumalawak ang ating kaisipan sa mga bagay-bagay. Ang salitang positibo ay ang nakakatuwa at masaya. Ikatatlo, natatago ang biyaya ng kontroladong trapiko at naiibsang polusyon. Ang salitang positibo ay ang salitang biyaya. Ngayon naman ay dadako tayo sa negatibo. Una, ako ay lubusang nangangamba sapagkat nang dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa ibang bansa, nawalan ng trabaho ang aking ina na lubusang nakakaapekto sa aming buong pamilya at sa aking pag-aaral. Ang salitang negatibo ay nangangamba, trabaho, nakakaapekto. Ikalawa,
Tuwing kami ay nasa online class ay napakaingay ng aming kapitbahay. Tahol ng aso, daan ng mga sasakyan. Ang salitang negatibo ay napakaingay, nakakainis. Naiinis nga ako at di ko magawang makasama sa klase. Mahirap talaga ang aming kalagayan sapagkat simulan nang nawalan ng trabaho si mama nang dahil sa gulo o di pagkakaroon ng di pagkakaintindihan ng bawat bansa. Ang salitang negatibo ay naiinis. Ngayon naman ay meron na ba kayong idea kung ano ang paksa ng ating tatalakayin? Mahusay. Ito ang positibo at negatibo. Ngayon naman ay sabay-sabay nating pag-aralan ang nilalaman ng ating aralin ngayong araw na ito. Una, ano ang positibong pahayag? Ikalawa, ano ang negatibong pahayag? Ang mga pahayag ay pwedeng positibo o negatibo. Masasabi nating positibo ang pahayag kapag ang sinabi ay kaaya-aya o may kagandahang hatid sa mambabasa. Ang positibong pahayag ay karaniwang ginagamitan ng positibong pahayag tulad ng salitang tunay, totoo, talaga, sadya, sige, at iba pa. Halimbawa, una, tunay nga ang iyong galing sa larangan ng pagkanta. Ang salitang positibo ay ang salitang tunay. Ikalawa, totoo nga ang tinuran ni Ana na mas maganda siya sa personal. Ang salitang positibo ay ang salitang totoo. Ikatatlo, pumapayag ako na gawin ang natitirang gawain ng aking kapatid. Ang salitang positibo ay ang salitang pumapayag. Samantalang ang negatibong pahayag naman ay salita o pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi, pagsalungat, pagbabawal o kawalan ng katotohanan. Halimbawa, una, hindi ako pumapayag sa iyong nais na magtungo sa bundok sapagkat doon ay mapanganib. Ang negatibong pahayag ay salita o pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi, pagsalungat, pagbabawal o kawalan ng katotohanan. Halimbawa, una, hindi ako pumapayag sa iyong nais na magtungo sa bundok sapagkat doon ay mapanganib. Ang salitang negatibo ay hindi. Ikalawa, ayaw niyang makinig sa payo ng kanyang mga magulang. Ang salitang negatibo ay ang salitang ayaw. Ikatatlo, huwag agad maniniwala sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Ang salitang negatibo ay ang salitang huwag. Sa pagtatapos ng ating paksa, inaasahan ko na lahat na kayong aking mag-aaral ay napag-iisa-isa ang negatibo at positibong pahayag. Ngayon ay dito na nagtatapos ang ating paksa. Maraming salamat sa inyong pakikinig.